course, dahil Friday today, Jules, welcome po sa SSS Boss Believe Kami Sa'yo segment kung saan ibinibigay natin ang mga magagandang programa at proyekto ng SSS at ang ngayong umaga pag-uusapan natin ng particular sa Alcansya. Actually, pag-usapan na dito yan before sa SSS pero bibigyan natin ng updates ang ating mga viewers at dun sa mga hindi pa nakakaalam para mas maliwanagan sila kung ano nga ba itong Alcansya program nito. So this morning, para po pag-usapan niya, makasama po natin ating very special guest, si Ms. Amalia N. Tolentino, Program Director ng Alcansya. Good morning! Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga po sa lahat ng nanonood ng inyong programa. Of course, for the benefit of our viewers, ano po ba itong Alcansya? Para po magka-idea sila. Kasi yung iba, hindi sila masyadong ganun aware sa mga programs po ng SSS. Ang Alcansya program ay binuo ng SSS para mabigyan ng proteksyon ang ating mga manggagawa sa informal sector sa pinakamadaling paraan. Itong mga manggagawa sa informal sector ay hindi na po kailangang pumunta sa SSS para magparehistro. Kami na po ang nagre-reach out sa kanila, dun sa kanilang lugar, kung toda man po siya, dun sa kanilang terminal para po sila iparehistro sa SSS. At higit sa lahat, hindi po na sila kailangang pumila sa bayad center, sa bangko or sa SSS para po magbayad. Ito po igagawin nila sa pamamagitan ng pag-iipon ng 12 pesos a day para po sila makabuo ng 312 a month na katumbas ng kanilang kontribusyon sa SSS. Alright, siguro Ms. Amalia, himayin natin, Jules, sino-sino po ba itong mga informal sector workers na ito? Ito kasing programa na ito, nagsimula ito sa SSS Las Piñas noong 2011. Ang una-unang informal sector na naaming na-launch noong December 2011 ay ang TODA, Tricycle Operators and Drivers Association. Ang una po naging target market ng Alcansya. Sapagkat nung panahon na yun, sila po yung organisado at nakikita namin na kumpleto po ang data na aming makukuha and regulatory unit ng bawat lokal na pamahalaan. Sa ngayon po, nag-umpisa kami sa TODA, mayroon na po tayong market vendors, mayroon na po tayong yung nangangalahig po sa payatas. Ang tinatawag po namin doon ay material recovery workers. Mayroon na po tayong mga caddies, may fishermen, may farmers, at mayroon na po tayong yung mga reflexologist kagaya nung nakita ko kanina, nakasali na po dito sa programa na Alcansya. Ganda, Jules, kasi at least nag-expand, nag-expand lahat. Itong Alcansya kasi na ito, maganda ito kasi accessible. Yung mga informal sector workers dito sa SSS program, at least nakakaipon sila. Hindi na nila kailangan pumunta sa mga bayad centers or sa mismong SSS para magbayad or mag-abot ng kanilang monthly contribution. Mas efficient para mas magpatuloy na lang sila sa trabaho nila habang nakapag-ipon pa rin sila. So ngayon, ma'am, yung question naman, ano naman po yung sistema para po sa pag-iipon mismo at yung pagre-remit na ng contribution sa SSS? Unang-una, kailangan mayroon po muna silang Alcansya unit. Okay. Ito po, ang Alcansya unit na ito, kung ang asosasyon ay may kakayahan na magpagawa nito, kasi ito ho'y nagkakahalaga ng 10,500 pesos sa isang 160 slots. Pag sabihin po namin 160 slots, ito po yung may katumbas na ng bawat miyembro ng informal sector kung saan siya maghuhulog ng 12 pesos a day. So, may importanteng araw po kami dito na ginagawa. Ang tawag po namin dito ay launching date. Ito po yung ang simula ng araw na pagiging kasapi nila sa SSS. So, mula sa araw na yan, maghuhulog na po sila ng 12 pesos a day, katumbas po ng 312 pesos a month. At sa unang 3 buwan, yung pong mga opisyal ng organisasyon ay tutulungan po ng aming mga empleyado sa pagbibilang ng laman ng alkansya ng bawat isa. So ang mechanics po nito, sa isang collection list po, nandoon magkano po ang laman ng alkansya, magkano ang premium contributions, at kung may labis po doon, ibabalik po namin sa alkansya para po dadagdagan naman niya para sa susunod na buwan. Itong kabuuang bayad na po na ito, dadalhin po ng opisyales ng organisasyon sa bayad center para i-remit. So yung 160 na miyembro ng asosasyon, hindi na po kailangang pumunta sa bayad center para pumila isa-isa. Dalawa, si Presidente at si Treasurer ang magre-remit lamang doon. So napakadali po at napakagaang para po sa ating manggagawa sa informal sector. Actually, Jules, no, i-point
Usually, napag-usapan namin before, yung mga informal sector workers, ang ayaw nila hindi sila masyadong aware sa mga programa or benefits na maaari nila makuha sa SSS. Thus, ang nangyayari, hindi na sila mag-member. So, ang maganda sa SSS, sila ang lumapit dito sa mga informal sector workers na ito para mabigyan sila ng mga karampatang benepisyo na maaring ibigay ng SSS dahil nagkaroon sila ng Alcansya program kung saan nga hindi na nila kailangan pumunta sa bayad center kasi usually kapag pagod ka na sa trabaho, wala ka na ring time at saka ang nakakatuwa dito, hindi nila mararamdaman yung bigat na maibibigay nila yung monthly contribution nila kasi 12 pesos per day lang. So, napakagandang programa. Pero before kasi, ang napag-usapan po namin, ang parte po ng nasa Alcansya program ay mga TODA. Ganito pa rin po ba sa ngayon? Sa ngayon po, mayroon na kaming 30 different associations na kasali na po dito sa Alcansya program. Literal na po na umakyat kami ng bundok, tumawid kami ng dagat, para po ma-reach out natin yung ating mga farmers and fishermen doon po sa dulo ng Davao, ng Antique. Nasa ngayon po, sila po ay miyembro na rin ng SSS. So, nakakatuwa talaga. Pero ano po ba yung mga benefits din na maaari po nila makuha from this program? Ito po, binuo ang program para po maibigay ang benepisyo na binibigay po natin sa mga empleyadong manggagawa sa private companies. So, nandoon po lahat. Nakakapag-avail po sila ng sickness, ng maternity, ng disability, ng death, ng funeral at retirement. Ito po yung sinasabi namin kasi na paraan para po mabago yung kinabukasan. Gagawin po nila dahil hindi lamang sa pansarili, kundi sa pagmamahal nila sa kanilang mga pamilya para po sa ikaganda ng kanilang bukas. Ma'am, bakit po ba mahalaga na sakupin po ng SSS coverage yung mga informal workers? And ano po ba yung, let's say, scenario ng family sila kung hindi sila member ng SSS like this service? Kung hindi sila member ng SSS, definitely wala pong social protection. Wala tayong maibibigay na benepisyo sa kanya at sa kanyang pamilya. So yun yung pagkakaiba. So ito po, sinasabi namin sa kanila, kaya po nabuo ang programa na Alcansya kasi nga po mabigat para sa isang miyembro sa informal sector ang magbayad ng outright na 312, hindi ba? Kaya maganda na 12 pesos 12 per day, pesos a day. At ito po rin ang paraan na para ma-monitor namin na kada buwan nasusustain niya ang pagbabayad. Dahil kung magbayad lang siya ng hindi rin po namin lubos na maibigay ang benepisyo ng SSS. So, may karampatang monthly yes, opo. Usually, gaano po ba katagal ang dapat na ihulog nila para maka-avail po sila ng benefits? Para po sa sickness, mayroon lang po tayong 3 months na hulog bago po sa semestre ng pagkakasakit, ganun din po sa maternity. Alright. Para naman po sa disability, kailangan maka 36 months siya, para naman po may entitled sa monthly pension, depende po sa kanyang sakit. Para naman po sa death, para po magkaroon ng benepisyo ang legal wife na magpe-pension, dapat po naka 36 months. Pero ang tinatanaw namin na mahalagang benepisyo ay yung retirement benefit. Yes. Para po sa pagkakaedad 60 at wala na siyang kakayanang magtrabaho. Secured ang future. Hindi na siya magiging problema ng pamilya, hindi na siya pasanin ng lipunan, hindi ba? So, importante talaga na makahulog sila buwan-buwan para maka-avail talaga sila ng benefits. Sa pamamagitan ng Alcansya, namumonitor namin kung tuloy-tuloy ba ang paghuhulog ng isang informal sector member. Pero yung mga informal sector member, pwede po ba sila mag-improvise or mahal po ba yung pagbibili nila yung unit ng Alcansya? Sa ngayon, ang halaga ng unit nagbavari depende sa probinsya. Kasi dito sa nung inimpisahan namin ito, ang cost nito is 10,500 sa 160 slots. Ngayon, ang ginawa ng Payatas, improvise po yung sa kanila. Yes. Bote ng Gatorade. Wow. Binilagay sa loob ng isang Resourceful. Yes. Sa loob naman, ang tawag po namin sa ating mga kababayan na nandoon sa kulungan ngayon ay mga bakasyonista. Ito po yung nasa Camp Karingal. Iba naman po, kahoy ang ginawa. As long as it's secured, safe, pwede po yun, inaalaw po namin yon. Kasi mayroong mga informal sector na walang kakayanan na bumili po nitong Alcansya unit. Magkano po ba yung Alcansya unit?
Yung pong 160 slots, ay ang halaga po nun is 10,500. Mayroon naman po na ang asosasyon na ang miyembro lamang po ay 100. Ang halaga naman po nun is 9,300. Pero kung gusto kong gawing halimbawa, yung ginagawa po ng Pasay ngayon, kasi mayroon po silang 220 mahigit na TODA, para po lang maging miyembro ng SSS, ang lahat ng member ng asosasyon na yon, sinuportahan po ng local government sa pamamagitan po ni Mayor Calixto at to yung kanyang kapatid, si Congresswoman Amy Calixto. Yun pong paggawa ng alkansya, pong livelihood sa isang komunidad. Wow. Oo, so nakatulong na po siya doon sa isang community, naging nakuha pa nila sa mababang halaga. So isa po yun sa hindi lamang po tayo nakakatulong dito sa informal sector, nabibigyan din po ng livelihood yung isa pang grupo. So napakaganda kasi parang pareho no? Oo, Pareho sila oo. nagbe-benefit. At ito naman Jules, last na patungkol dito sa alkansya. Ano yung sense of ownership? Bakit mahalaga po na maka-avail sila ng sarili nilang unit? Ito po kasing una, marami pong nag-o-offer ng sponsorship. Ang ini-emphasize po namin doon sa grupo, kasi pag pinaghirapan mo, pag ikaw mismo ang gumastos, pahahalagahan mo, hindi ba? Yes. So ito po yung aming sinasabing, hindi lang kami tumutulong sa inyo para sa social protection. Nagde-develop po tayo ng sense of responsibility, sense of ownership, at the end, nagde-develop po tayo ng community leaders doon sa grupo lang nila na mag-guide doon sa informal sector. So pag ang isang bagay pinaghirapan, pahahalagahan. Of So yun course. yung aming sense of ownership. Oo. Alright. So, ma'am, yung community leader na sinasabi nyo, tinatap nyo lang sila dun sa bawat isang grupo or someone from SSS din? Community leaders natin is mula doon sa opisyalis ng asosasyon. Okay. Kaya importante sa amin na bago ka sumali sa Alkansya program, organize po yung group para kami hindi po magpupunta na doon sa individual members nyo. Ang kausap lang namin 2 o 3, si presidente, si treasurer, at saka yung auditor. Sila po yung tigadala ng transaksyon sa aming opisina para po mapadali yung transaksyon. So, doon sa officers, nagde-develop tayo ng community leaders na may nagiging responsable sa pagmomonitor ng hulog ng kanyang mga miyembro sa SSS. At sila din po yung nagdadala ng bayad sa bayad centers. Oo, di ba? Ngayon naman, ma'am, pagdating naman po doon sa contribution mismo, kasi sinasabi na napipinto nga raw po na tataas ng 11% yung kasalukuyan na 10.4% na SSS contribution rate. And also, yung 15,000 pesos daw na maximum monthly salary credit ay magiging 6,000 na pagdating ng January. So, ma'am, ano po ba yung maging effect nito doon sa contribution mismo nung kasama sa program? Ng informal sector? Yes po. Actually, kung iisipin natin, ang baseline po kasi namin na 312 ngayon, base sa 3,000 monthly salary credit, doon sa 12 pesos a day na hinuhulog ni informal sector, sobra pa po siya. Kasi pag tinotal natin yung 12 times 30, 360 po siya. So may sukli pa po kami ibabalik sa kanyang alkansya. Pero, So, hindi po ba sila mahihirapan? Like, pag tumaas po ito, yung lalo na yung mga informal sector workers, hindi po ba sila mahihirapan makapag-remit ng kanilang monthly contribution? sa ngayon, wala po kaming nakikitang problema. Kasi may mga sobra pa po nga sa kanilang mga alkansya na inihulog nila araw-araw. Alright, siguro at this point, tanungin na rin natin kung meron bang naobserbahan po kayo na mga karaniwang problema ng informal sector workers, kung bakit hindi sila makapaghulog ng kanilang monthly contribution at ano po ba yung mga dapat nilang gawin para talaga sila po ay, yung commitment nila with SSS ay talaga pong kanila ay magawa. Tuloy-tuloy na. Maging tuloy-tuloy. Bago po ito nabuo yung programa na ito, nagkaroon na rin po kami ng coverage sa informal sector na hindi namin namomonitor kung nagbabayad ba siya or hindi. Sa ngayon po, sa pamamagitan ng Alkansya program, namomonitor po na po namin ang kanilang hulog buwan-buwan. So, inaalam po namin sa kanilang opisyalis kung ano po ang nagiging problema ng isang informal sector kung sa loob ng isang buwan hindi siya nakakapaghulog. So, may monitoring kami sa pamamagitan ng mga opisyal ng asosasyon, inaalam ano ang naging problema ng isang miyembro, bakit hindi na ipagpapatuloy ang paghuhulog. Normally, bumababa kasi yung collection namin, lalo na sa TODA
members pa sa panahon ng Abril at Mayo, yung panahon na walang pasok. Kasi yung pong mga estudyante, isa po yun sa tumutulong sa mga informal sector na yung may pasok po, yung nagsiservice yung mga tricycle drivers. Alright, so talagang napakaganda, Jules, ng programa ng SSS para sa mga informal sector workers kasi sila mismo yung lumalapit at saka hindi mabigat for them. So ulitin po natin doon sa mga informal sector workers na kasapi po dito sa Alcansya program na siguraduhin nila makapaghulog sila monthly. Actually, per day, 12 pesos lang. Makapaghulog sila para maka-avail sila ng mga benefits. Kasi kunyari, nakahulog ko lang ng 1 month, hindi pa rin sila entitled to the benefits. At least 3 months, pero iba-ibang benefits yan. Iba't ibang monthly contribution, yun din yung kailangan nila ihulog. Like, nabanggit kanina ni ma'am, kunyari kung 36 months, may karampatang benefit na sila na maaring matanggap. Sa akin, pinakahangarin talaga dito, no, na sana maging consistent nga talaga tayo dun sa tuloy-tuloy nga talaga yung pinaka-program. And also, na mahikayat din nila yung mga iba't ibang para mas marami mag-benefit in the future ng mga mabibigay ng SSS. So yun po, no, maraming salamat po ma'am, Ma'am Amalia sa inyong oras po. Thank you so much for joining us this morning. Thank you po. Maraming salamat. Nakasama po muli natin ang Program Director ng Alcansya, walang iba kundi si Miss Amalia Tolentino, at magbabalik po tayo muli dito sa Good Morning Boss.